Mayroong isang libro na mapanganib, napakalakas sa espiritual, na ito ay pinagbawalan mula sa Biblia at mga pagkakataon, hindi mo pa naririnig ang buong kwento nito. Ang Aklat ni Enoch. Nakatago sa loob ng maraming siglo, takot sa mga pinuno ng relihiyon, sinipi ng mga apostol, at ganap na naiwan sa iyong banal na kasulatan. Ngunit bakit? Anong katotohanan ang naglalaman nito na nag-alis ng simbahan mula sa banal na kanon? Ano ang natatakot nilang matuklasan mo? Hindi lamang ito isang lumang manuskrito. Ito ay isang banal na paghahayag, ang isa na nagbubukas ng mga lihim ng mga nahulog na anghel, ang pinagmulan ng mga higante, at maging ang pangwakas na paghuhusga. Nakita ni Enoch ang mga pangitain ng anak ng tao bago si Hesukristo ay ipinanganak sa Bethlehem. Ang kanyang mga salita ay umuusbong sa pamamagitan ng Biblia mula sa Genesis hanggang sa paghahayag, at gayunpaman, ang simbahan ay itinuturing na masyadong kontrobersyal, masyadong mystical, masyadong totoo. Ngunit narito ang hindi nila sasabihin sa iyo. Ang nakalimutan na aklat na ito ay humahawak ng mga susi upang ma-unlock ang ilan sa mga pinakadakilang espiritual na misteryo ng aming pananampalataya. At sa video ngayon, bubuksan namin ang pintuan na yon. Susuriin namin kung bakit tinanggihan ang aklat ni Enoch, kung paano ito direktang kumokonekta sa mga turo ng Biblia, at kung ano ang kahulugan ng iyong relasyon sa Diyos ngayon. Kung naramdaman mo na may nawawala sa iyong espiritual na paglalakad, maaari itong mangyari. Ito ang iyong pagkakataon na marinig ang ipinagbabawal na mensahe. Ang katotohanan ay sinubukan nilang patahimikin. At sa sandaling marinig mo ito, hindi mo na makikita ang iyong pananampalataya sa parehong paraan. Kaya manatili sa akin hanggang sa huli, dahil ang iyong matutuklasan ay maaaring magbago lamang ng iyong buong pag-unawa sa banal na kasulatan, si Hesukristo, at ang iyong walang hanggang kapalaran. Naranasan mo na ba ang isang bagay na napakalakas, kaya sisingilin sa espiritual, na pinag-uusapan mo ang lahat ng naisip mong alam mo tungkol sa iyong pananampalataya? Iyon mismo ang naramdaman noong una nilang marinig ang tungkol sa aklat ni Enoch, isang teksto na kontrobersyal. Sinasadya itong maiiwasan sa Biblia na nabasa natin ngayon. Isipin mo yan. Ang isang libro na puno ng mga paghahayag tungkol sa mga oras ng pagtatapos, makalangit na nilalang, at banal na paghuhusga, ngunit nakatago ang layo mula sa milyong mga mananampalataya sa loob ng maraming siglo. Bakit? Anong mga lihim ang namamalagi sa loob ng mga pahinang ito na gumawa ng mga autoridad sa relihiyon? Kung mas naguhukay tayo dito, mas malinaw ito. Hindi ito ordinaryong banal na kasulatan. Ito ay isang aklat na nangahas na ibunyag kung ano ang ipinapahiwatig lamang ng iba, at ang koneksyon nito sa Diyos, ang Biblia, at ang buhay ni Hesukristo ay mas malalim kaysa sa napagtanto ng karamihan. Pag-usapan natin kung bakit ito pinagbawalan. Ang aklat ni Enoch ay hindi kasama dahil kulang ito sa espiritual na pananaw. Hindi ito kasama sapagkat napakarami nito. Nagpinta ito ng matingkad, hindi nakakagulat na mga larawan ng mga anghel na sumuway sa Diyos, ng mga apokaliptik na pangitain na nag-uunat ng imahinasyon, at ng isang mesyas na figura na tinatawag na anak ng tao. Sino ang darating upang hatulan ang masama? Hindi ba pamilyar ba yon? At gayunpaman ito ay isinulat ng matagal bago ang bagong tipan. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming mga kulungan. Kung nagtataka ka kung bakit pipigilan ng mga pinuno ng pananampalataya ang nasabing libro, isaalang-alang lamang kung paano nagpupumilit ang unang simbahan na mapanatili ang kaayusan at kontrol sa doktrina. Ang isang teksto na tulad nito, hilaw at walang bayad, ay nagdulot ng isang tunay na banta sa istruktura na iyon. Ngunit narito ang twist. Ang ipinagbabawal na libro ay malawakang binasa at iginagalang ng mga naunang tagasunod ni Jesus. Hindi ito ilang manuskrito ng fringe. Sa katunayan, ang mga fragment nito ay natagpuan sa mga patay na scroll ng dagat, sa tabi mismo ng mga kanonikal na kasulatan. Kaya kailangan nating tanungin ang ating sarili. Kung ang aklat ni Enoch ay itinuturing na karapat, dapat sa pamamagitan ng maagang tapat, ano ang nagbago? Nauna ba ito sa oras nito? O hinamon ba nito ang ilang mga istruktura ng kuryente sa loob ng umuusbong na simbahan? Ang pananampalataya pagkatapos ng lahat
ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung ano ang nakasulat, tungkol sa pag-unawa sa kung ano ang naiwan at bakit. At ito ay kung saan lumalalim ang aming espiritual na paglalakbay, sapagkat upang maghanap ng katotohanan ay upang mas malapit sa Diyos. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga teksto na nanginginig ang mga pundasyon ng paniniwala, hindi lamang namin pinag-uusapan ang tungkol sa mga pag-usisa sa kasaysayan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga espiritual na roadmaps na maaaring magbago kung paano natin nakikita ang langit, ang susunod na buhay, at ang ating sariling hangarin na banal. Ang aklat ni Enoch ay ginalugad ang mga tema na iniiwasan ng marami. Paghuhusga, digmaang espiritual, at ang kapalaran ng mga kaluluwa. Ito ay nakahanay sa mga pangitain sa Biblia sa Daniel at paghahayag. Subalit hindi ito binigyan ng isang lugar sa opisyal na kanon. Iyon ay tulad ng pagkakaroon ng isang palaisipan sa isa sa mga pinakamahalagang piraso na nawawala. At bilang mga alagad na naglalakad sa pananampalataya, hindi ba tungkulin nating hanapin ang bawat piraso na magagamit ng Diyos, maging ang mga nakatago sa simpleng paningin? Kaya, ano ba talaga ang pakikitungo natin dito? Isang nawalang libro? Isang mapanganib na relic? O isang banal na mensahe na sumasalamin pa rin sa katotohanan? Kung nadama mo na ang iyong paglalakbay sa pananampalataya ay nawawala ang isang bagay. Ang ilang mas malalim na pag-unawa kay Hesukristo, ang Biblia, o mas malaking plano ng Diyos. Marahil, ang nakalimutan na aklat na ito ang susi, at ito lamang ang simula. Dahil sa sandaling unlock namin ang unang pintuan. Pinangunahan namin ang higit pang mga nakakapagod na katotohanan na inilibing ng mga edad. At ngayon, bukas ang mga puso at handa na ang mga espiritu. Oras na upang sumulong sa kwento ng mga anghel na nangahas na magkasalungat sa langit mismo. Ngayon sumisid sa isa sa mga pinakanakakagambala ngunit manghang mga bahagi ng aklat ni Enoch, ang kwento ng mga nahulog na anghel at ang pinagmula ng Nephilim. Isipin ito, 200 makalangit na nilalang na nilikha ng Diyos na nakatayo sa kaluwalhatian ng kanyang presensya, biglang pinili na talikuran ang kanilang banal na post. Sa pangunguna ni Semjaza at Azazel, bumaba sila sa lupa na hinimok ng ipinagbabawal na pagnanais para sa kababaihan ng tao. Ito ay hindi lamang isang paghihimagsik, ito ay isang kosmiko na pagtataksil. Sinira nila ang hangganan sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng espiritu at laman, at kung ano ang sumunod na pag-iling sa paglikha nito. Kumuha sila ng mga asawa at mula sa mga hindi banal na unyon na ito ay ipinanganak na mga higante, mga tinatawag na Nephilim. Hindi ito pantasya. Naitala ito sa Genesis 6:1-4, kahit na ang Biblia ay nagbibigay lamang sa amin ng isang sulyap. Gayunman, pinupuno ni Enoch ang mga gaps, at kung ano ang ipinahayag nito ay nakakapagod. Ang mga Nephilim na ito ay hindi lamang mas mataas kaysa sa average. Ang mga ito ay suklam, matanda, marahas, at hindi mapigilan. Inubos nila ang lahat, mga pananim, hayop, maging ang mga tao. Walang masisiyahan ang kanilang kagutuman, at sa bawat kagat, sinira nila ang mundo. Inilarawan ng aklat ni Enoch ang mga ito bilang mga maninira ng paglikha, isang literal na salot sa mundo. Ang kanilang pag-iral ay pinilipit ang utos na pinag-uusapan ng Diyos. At gayon paman, bakit hindi natin naririnig ang tungkol dito sa simbahan? Bakit hindi itinuro ang kwentong ito sa tabi ni Noe o Moises? Dahil pinipilit natin itong harapin ang isang espiritual na katotohanan, ay sinanay tayo na huwag pansinin na hindi lahat ng kasamaan sa mundo ay nagmula sa tao. Ang ilan sa mga ito ay nagmula sa lampas, mga taglagas na nagrebel laban sa Diyos at nagdala ng kaguluhan sa kanyang perpektong mundo. Si Azazel, lalo na, ay kinanta sa aklat ni Enoch bilang isa sa mga pinaka-masasamang puwersa. Hindi lamang siya isang rogue angel, siya ay isang nagdadala ng ipinagbabawal na kaalaman. Itinuro niya ang mga kalalakihan kung paano gumawa ng mga sandata, kababaihan kung paano gumamit ng pampaganda upang akitin, at sangkatauhan kung paano manipulahin ang likas na pagkakasunod. Pamilyar sa tunog?
Ito ay sumasalamin sa mga babala sa Biblia tungkol sa mga panganib ng walang kabuluhan, digmaan at pagmamataas. Ipinakita sa amin ni Enoch na hindi lamang ito pagkakamali ng tao, ito ay orkestra na paghihimagsik. Isang digmaang espiritual ang isinasagawa, ang isa na sumasalamin sa labanan na inilarawan sa Efeso 15:1, sapagkat hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, ngunit laban sa espiritual na kasamaan sa mga mataas na lugar. Ang mga anghel na ito ay naging nilikha ng Diyos sa isang larangan ng digmaan at naramdaman pa rin natin ang mga epekto ngayon. Ngayon, narito ang tanong na pinagmumultuhan ng napakaraming mga eskolar at mananampalataya. Kung ang kwentong ito ay totoo at nakahanay ito ng malapit sa banal na kasulatan, bakit ito tinanggal? Ang sagot ay nasa kapangyarihan nito. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa sinaunang paghihimagsik, tinukoy nito ang pinagmula ng kasamaan. Iminumungkahi nito na ang kasalanan ay hindi magsisimula at magtatapos kay Adan, pinalaki ito ng mga makalangit na nilalang na dapat nakilala. Mabigat iyon. At nagdadala ito ng isang bagong layer sa ating pag-unawa sa misyon ni Hesukristo. Hindi lamang siya napunta upang tubusin ang sangkatauhan, dumating siya upang maibalik kung ano ang nasira ng mga nahulog na anghel. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, sinira niya ang sumpa na naiwan ng mga rebelding ito at binawi ang pamamahala ng Diyos sa paglikha. Kaya nagsisimula kaming maunawaan kung bakit ang aklat ni Enoch ay nakita bilang mapanganib, hindi dahil ito ay hindi totoo, ngunit dahil ito ay masyadong totoo, masyadong raw, masyadong nagsiwalat. Itinaas nito ang belo sa isang espiritual na digmaan na bihira nating pinag-uusapan, isang digmaan na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito sa mga paraan na hindi natin laging nakikita, ngunit tiyak na maramdaman kung ang pananampalataya ay tungkol sa pag-alis ng katotohanan at pag-align ng ating buhay sa layunin ng Diyos. Kung gayon, ang pag-unawa kung saan nagmula ang kasamaan ay mahalaga. Ngunit ang kwentong ito ay hindi magtatapos dito, sapagkat ang aklat ni Enoch ay hindi lamang pag-uusapan kung ano ang mali. Nagsisimula itong ibunyag ang pag-asa kung ano ang gagawin ng Diyos. Magsisimula sa isang pangitain ng pangwakas na paghuhusga at ang pagbabalik ng anak ng tao. Isipin ang pagtanggap ng isang pangitain na napakatindi, labis na ipinahayag nito hindi lamang ang kapalaran ng mundo, ngunit ang mismong mukha ng kawalang hanggan mismo. Iyon mismo ang naranasan ni Enoch. Sa kanyang apocalyptic visions na naitala sa aklat ni Enoch, nakita niya ang pagtatapos ng mga araw na may malinaw na kalinawan, ang paghihiwalay ng matuwid at masama, ang pag-unve ng langit at impyerno, at ang trono ng paghuhukom ng Diyos sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. At nakatayo sa gitna ng lahat ay tulad ng anak ng tao. Kung pamilyar ang pamagat na iyon, dahil ginamit ito ni Hesukristo upang mailarawan ang kanyang sarili ng paulit-ulit sa mga ebanghelyo, lalo na sa Mateo 28:30, nang sinabi niya, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Ano ang nakakagulat na ginamit ni Enoch ang pamagat na libong taon na ang nakaraan? Nagkataon, hindi isang pagkakataon. Sa aklat ni Enoch, ang anak ng tao na ito ay hindi isang hindi malinaw na simbolo. Siya ay nagliliwanag, nakataas, walang hanggan at pinili ng Diyos upang hatulan ng mga hari, ang makapangyarihan at ang masama. Ipinagtatanggol niya ang matuwid, nagdudulot ng kapayapaan sa tapat at isinasagawa ang banal na hustisya sa mundo. Ito ay halos tulad ng pagbabasa ng paghahayag bago isulat ang paghahayag. Ang mga koneksyon ay hindi maikakaila. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga pagkakatulad. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy. Ang pangitain ni Enoch ay nagtatakda ng yugto para sa buong pag-unawa sa bagong tipan ng Mesyas. Ang pananampalataya ay hindi itinayo sa mga fragment, at narito nakikita natin na inihahanda ng Diyos ang sangkatauhan para kay Hesukristo bago ang sabsaban sa Bethlehem. Nagtanim siya ng mga pahiwatig, bulong, mga makahulang imahe, naghihintay para sa oras na magkakaroon sila ng kahulugan. At gayon paman, ang pangitain ni Enoch ay mas malalim. Inilarawan niya kung paano nahahati ang mga kaluluwa ng mga patay bago ang paghuhusga.
Ang mga sumigaw para sa hustisya, ang mga nabubuhay sa kabanalan, at ang mga nagrebelde laban sa Diyos. Pamilyar sa tunog? Iyon ay sumasalamin sa mga talinghaga ni Jesus ng trigo at mga tares, tupa at mga kambing. Hindi lamang ito espiritual na tula, ito ang istruktura. Blueprint. Banal na pagkakasunod-sunod. Inihayag ni Enoch ang isang korte ng makalangit na kung saan ang bawat kaluluwa ay tinimbang, bawat aksyon na naalala, bawat lihim na dinala. Para sa sino mang naglalakad sa pananampalataya ngayon, dapat itong mag-apoy ng pagkadalian. Hindi kami nabubuhay ng mga random na buhay. Ang bawat pagpipilian, bawat salita, bawat kilos ng pag-ibig o paghihimagsik, lahat ito ay humahantong sa isang lugar. At nakita ni Enoch kung saan. Ang ilang mga iskolar ay nagsisikap na tanggalin ang librong ito bilang mitolohiya o simbolikong pagkabagot. Ngunit mag-pause ng ilang sandali. Jude Yorn Cohen 14:15 oo, sa Biblia ng direkta si Enoch. Hindi iyon aksidente. Nangangahulugan ito ng mga unang Kristiyano, maging ang mga apostol, sineseryoso ang aklat na ito. At kung sinipi ito ni Jude upang bigyan ng babala ang tungkol sa mga makadiyos na mga kalalakihan na nahaharap sa paghuhusga, kung gayon marahil ay nagdadala ito ng isang katotohanan na napakalakas na huwag pansinin. Ang pangitain ni Enoch ay hindi tungkol sa pagtakot sa mga tao, tungkol ito sa paggising sa kanila. Upang makita na ang Diyos ay hindi malayo, na si Jesus ay hindi lamang isang figura mula sa nakaraan, ngunit ang walang hanggang anak ng tao na babalik sa kaluwalhatian. Ang ating pananampalataya ay tumatawag sa atin na maging handa sa sandaling iyon, hindi sa takot, ngunit may masayang pag-asa. Kaya narito tayo, itinuturo sa pagitan ng oras at kawalang hanggan, na may hawak na mga piraso ng isang palaisipan na sinimulan ng Diyos na magtipon ng matagal bago tayo ipinanganak. Ang aklat ng Enoch ay maaaring wala sa iyong Biblia, ngunit ang mga fingerprint nito ay nasa ibabaw nito. Mula sa kulog na mga eksena sa paghuhukom sa Apokalipsis hanggang sa mapagmahal na mga babala ni Kristo, ang mga echoes ay nasa lahat ng dako. At kung nagsisimula ka ng maramdaman na baka napalampas namin ang isang bagay na mahalaga, tama ka. Ngunit hindi pa tayo tapos. Dahil sa susunod kailangan nating tanungin, kung ang aklat na ito ay puno ng katotohanan sa Biblia, bakit tinanggihan ito ng simbahan? Kaya't nahaharap natin ang tanong na sumasalamin sa bawat sulok ng debate sa teolohiko. Kung ang aklat ni Enoch ay nakahanay ng napakalakas sa banal na kasulatan, kung nagsasalita ito tungkol sa Diyos, pananampalataya, paghatol anghel at maging si Hesukristo, bakit ito tinanggihan ng simbahan? Ang sagot ay hindi lamang sa teolohiya, kundi sa kasaysayan, politika at takot. Sa mga unang siglo ng Kristyanismo, ang mga pinuno ng simbahan ay may malaking gawain upang ma-canonize ang Biblia, upang magpasya kung aling mga libro ang may tuturing na sagrado at inspirasyon ng Diyos. Ito ay isang espiritual na responsibilidad, ngunit ito rin ay isang bagay na mapanatili ang pagkakaisa, autoridad at kontrol. Ang anumang bagay na masyadong mystical, masyadong radikal, o masyadong mahirap upang ayusin ang panganib na nanginginig ang pundasyon ng istruktura na iyon. At ang aklat ni Enoch? Well, sinuri nito ang lahat ng mga kahon na iyon. Hindi tulad ng iba pang mga teksto, malalim si Enoch, napakalalim sa espiritual na kaharian. Inilarawan nito ang hierarchy ng mga anghel, ang mga pangalan at tungkulin ng mga makalangit na nilalang at ang detalyadong gawa ng hindi nakikita na mundo. Ang antas ng pagtutukoy na iyon ay nakikita bilang mapanganib. Binuksan nito ang mga pintuan sa mga interpretasyon na hindi madaling mapamamahalaan o masubaybayan. At dahil ang orihinal na manuskrito ng Hebreo ay nawawala sa loob ng maraming siglo, ang mga kritiko ay may isa pang dahilan upang sideline ito. Ngunit dapat ba nating hayaan ang nawawalang mga manuskrito na katahimikan ng katotohanan? Ang bagong tipan mismo ay naipasa ng pasalita at sa mga fragment bago makolekta. At gayon pa man naniniwala kami ng buong puso. Kaya ano ba talaga ang pagtanggi kay Enoch? Kontrolin. Hindi lamang sa doktrina ngunit sa pag-access sa mga misteryo ng banal. Kita mo, ang aklat ni Enoch ay hindi lamang nagpapatunay sa mga katotohanan sa Biblia. Hinamon nito ang mga hangganan kung paano tayo,
Tinuruan na maunawaan ang mga ito. Pinipilit tayo nitong kilalanin ang isang espiritual na digmaan na lampas sa kasalanan ng tao. Inilalantad nito ang celestial rebellion, divine judgment, at ang buong saklaw ng plano ng Diyos, na maraming mga autoridad sa simbahan ang hindi handa. Ang ilan ay natatakot na magdulot ito ng gulat. Ang iba ay natatakot na mabawasan nito ang kanilang pagkakahawak sa interpretasyon ng banal na kasulatan. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nangangailangan ng pahintulot na umiiral. Kung inspirasyon ng Diyos si Enoch na isulat ang mga pangitain na ito, kung gayon marahil hindi sila sinadya upang maging komportable, sinadya nilang gisingin tayo. At narito ang twist. Hindi lahat ng tradisyon ng Kristiyano ay tinanggihan ito. Ang Ethiopian Orthodox Church ay humahawak pa rin sa aklat ni Enoch bilang kanonikal. Para sa kanila, hindi ito ipinagbabawal. Ito ay pundasyon. Yakapin nila ang mga turo nito sa mga anghel, paghuhusga at mesyas. At hulaan kung ano. Ang kanilang bersyon ng Kristyanismo ay umunlad ng may malalim na paggalang sa espiritual na kaalaman at ang supernatural na gawa ng Diyos. Ano ang sinasabi tungkol sa iba sa atin? Siguro nakatira kami kasama ang isang Biblia na habang ang makapangyarihan at banal na inspirasyon ay nawawala ang isang mahalagang lens. Isang lens na maaaring maging kumpleto ang ating pananampalataya. Isang bagay na iniisip, di ba? Ngayon, hindi ito nangangahulugang itinapon natin ang pag-unawa o hindi pinapansin ang karunungan ng ating mga espiritual na matatanda. Ngunit nangangahulugan ito na dapat tayong magtanong. Tunay, mga tanong na naghahanap ng kaluluwa. Ano ang napalampas natin sa hindi pagbabasa ni Enoch? Anong mga katotohanan ang naghihintay pa rin na walang takip sa ating paglalakad kasama si Hesukristo? Sapagkat kung ang pananampalataya ay malapit nang lumapit sa Diyos, hindi ba natin dapat galugarin ang bawat landas na maaaring iniwan niya para sa atin, lalo na ang mga inilibing ng maraming siglo? Patuloy na. Sapagkat ang mga unang ama ng simbahan mismo ay maraming sinabi tungkol sa mahiwagang aklat na ito. At ang kanilang mga tinig ay nag-echo pa rin sa mga bulwagan ng oras. Bumalik tayo sa oras, mahaba bago ang mga konseho at canonizations, pabalik kung kailan nahahanap pa rin ng unang simbahan ang tinig nito. Sa mga formal na taon na iyon, bago ang Biblia tulad ng alam natin na mayroon ito, maraming mga iginagalang na mga teologo at mga ama ng simbahan ang talagang itinuring ang aklat ni Enoch na may malalim na paggalang. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga espiritual na higante tulad ng Tertullian, Irenaeus at Clement ng Alexandria, ang mga pangalan na sumasalamin sa kasaysayan ng Kristiyano. Ang mga ito ay hindi mga figure ng fringe. Sila ay mga haligi ng maagang pag-iisip ng Kristiyano at marami sa kanila ay hindi lamang sumangguni kay Enoch, ngunit bukas na pinuri ang mga pananaw nito sa pinagmulan ng kasamaan, ang istruktura ng langit, at ang mga hiwaga ng mga pagtatapos ng panahon. Nagtaas ito ng isang naka-bold, ngunit kinakailangang tanong. Kung pinarangalan nila si Enoch, bakit hindi tayo? Dalhin si Tertullian halimbawa, isang mabangis na tagapagtanggol ng pananampalataya na kilala sa kanyang masidhing sulatin. Nagtalo siya na si Enoch ay talagang isang makahulang libro, inspirasyon at karapat, dapat sa espiritual na pagmuni-muni. Nakita niya ito bilang isang malakas na suplemento sa Genesis na nag-aalok ng konteksto para sa mahiwagang daanan sa Genesis 6 tungkol sa mga anak ng Diyos at ang mga anak na babae ng mga tao. Para kay Tertullian, si Enoch ay hindi lamang pakinabang, mahalaga ito. Katulad nito, si Clement ng Alexandria, isa sa mga pinakamaliwanag na kaisipan sa paaralan ng Alexandria, na sumangguni kay Enoch upang suportahan ang mga turo sa mga anghel at espiritual na kaalaman. Ang mga ito ay hindi lamang mga talababa. Ang mga ito ay mga argumento ng pundasyon na nakaugat sa pananampalataya at banal na kasulatan. At iyon ay nagsasabi sa amin ng isang bagay. Si Enoch ay humuhubog sa maagang teolohiya ng Kristiyano na higit pa sa napagtanto ngayon. Ano ang mas kaakit-akit ay kung paano napuno ng aklat ng Enoch ang mga gaps na naiwan ng Biblia. Ipinaliwanag nito ang pinagmula ng mga demonyong puwersa, ang hierarchy ng mga anghel, at ang banal na mekanismo ng paghuhusga. Ang mga ito ay hindi lamang esoteric curiosities. Mahalaga sila para sa pag-unawa sa buong larawan ng kaharian
ng Diyos. Tandaan, ang Biblia ay isinulat sa loob ng maraming siglo sa buong mga wika at kontinente. Hindi lahat ng katotohanan ay nakabalot ng maayos sa isang solong scroll. Minsan, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga tinig na kalaunan ay nakalimutan o inilibing. Ngunit ang unang simbahan ay hindi nakita si Enoch bilang isang banta. Nakita nila ito bilang paghahayag. At marahil kailangan nating mabawi ang parehong kagutuman para sa katotohanan ngayon. Ngayon maging malinaw, ang ilang mga teologo ay maingat. Hindi lahat ay yumakap kay Enoch ng walang tanong. Ngunit kahit na ang mga nag-aalangan ay hindi ito pinabayaan. Nakipagbuno sila sa kapangyarihan nito, lalim nito, at ang mga implikasyon nito. At hindi ba iyon ang madalas na hinihiling ng pananampalataya? Ang pakikipagbuno sa hindi kilalang, naghahanap ng Diyos sa katahimikan sa pagitan ng mga taludtod at matapang na maniwala na maaaring siya ay umalis sa mga tinapay ng katotohanan sa labas ng kanon. Ang unang simbahan ay hindi natatakot sa misteryo. Sa katunayan, nakasandal sila dito. Naunawaan nila na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang libro, at kung minsan upang lubos na maunawaan ang lalim ng misyon ni Hesukristo, dapat nating tingnan ang higit sa mga hangganan na ating minana. Kaya narito tayo, mga senturi mamaya, sinusubukan upang magkaroon ng isang pananampalataya na nakita lamang natin sa bahagi. Ngunit sa pamamagitan ng mga tinig ng mga naunang teologo, ipinapaalala namin na ang paglalakbay ng discovery ay hindi talaga magtatapos. Ang aklat ni Enoch ay maaring pinatahimik ng mga konseho at editor, ngunit ang pamana nito ay nagbubulong pa rin sa mga pahina ng ating mga Biblia at puso ng mga naghahanap. At kung ang mga unang ama ng simbahan ay natagpuan ang halaga sa mga salita nito, hindi ba natin hindi bababa sa isaalang-alang kung ano ang maaaring ihayag nito sa atin ngayon? Lalo na habang sinisimulan nating tanungin ang ilan sa mga pinakakritikal na katanungan ng aming espiritual na paglalakad, tulad ng kung ang isang libro na sinipi ng mga apostol ay maaari pa ring ituring na hindi biblikal. I-pause sandali at tanungin ang tanong na itinatayo sa likuran ng bawat matapat na isip ng mananampalataya. Kung ang mga apostol mismo ay nagsipi ng aklat ni Enoch, kung bakit hindi natin ito basahin? Bakit hindi ito bahagi ng ating pang-araw na debosyon, ating pag-aaral sa Biblia, ating mga sermon sa linggo? Sa Jude, Chokpran 14-15, nakakita kami ng isang direktang quote salitang para sa salita mula sa hula ni Enoch. Hindi iyon isang paraphrase. Iyon ang banal na kasulatan na nagsipi ng isang tinatawag na hindi canonical na teksto. At kung ang mga apostol, ang mga ginawang kamay ni Hesukristo, ay nagtataguyod ng sapat na mapagkakatiwalaan upang mabanggit sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu, ano ang sinasabi tungkol sa espiritual na halaga ng sinaunang aklat na ito? Hindi ito tungkol sa sensationalism. Ito ay tungkol sa pananampalataya, tungkol sa integridad, tungkol sa paggalang sa buong lawak ng paghahayag ng Diyos. Isipin ito, kung may nagsabi sa iyo na mayroong isang libro na puno ng mga pangitain na nakahanay kay Daniel, nagbubunyi ng paghahayag, pinalakas ang mga turo ni Jesus at iginagalang ng unang simbahan, hindi mo ba nais na basahin ito? Hindi ka ba makaramdam ng isang banal na pag-usisa na tumataas sa iyong puso? Iyon ang paanyaya ni Enoch na nagtatanghal sa bawat naghahanap ng katotohanan. Ngayon, hindi ito tungkol sa pagpapalit ng Biblia. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos, kumpleto at sapat para sa kaligtasan. Ngunit si Enoch, nag-alok si Enoch ng isang lens, isang mas malalim na konteksto, isang espiritual na likuran na nagpayaman sa ating pag-unawa sa langit, impyerno, at ang kosmiko na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang pagwawalang bahala nito ay maaaring nangangahulugang nawawala sa espiritual na karunungan na pinahintulutan ng Diyos na magsalita. Siyempre, ang ilan ay nagtaltala na si Enoch ay masyadong simboliko, masyadong kakaiba, masyadong mistikal, ngunit maging matapat. Nabasa mo na ba si Ezekiel kamakailan? O paghahayag, ang Biblia ay puno ng mga pangitain, hayop, scroll, at banal na mga misteryo na umaabot sa imahinasyon. Hindi kailanman ipinangako ng Diyos na ang kanyang katotohanan ay magiging madaling matunaw. Ipinangako niya na magbabago ang buhay, at kung minsan,
Ang pagbabagong iyon ay dumarating sa pamamagitan ng pakikipagbuno sa hindi komportable, hindi maipaliwanag at mahiwaga. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa alam natin. Ito ay tungkol sa kung ano ang nais nating hanapin. At marahil pinayagan ng Diyos si Enoch na mapangalagaan sa pamamagitan ng mga fragment at footnotes para sa isang oras tulad nito. Para sa mga mananampalataya na nagugutom ng higit pa, kaya saan tayo iniwan? Dapat ba nating isaalang-alang ang Book of Enoch na banal na kasulatan? Dapat ba itong ituro sa tabi ng mga awit o ang mga ebanghelyo? Iyon ang isang katanungan na dapat dalhin ng bawat mananampalataya sa Diyos sa pagdarasal. Ngunit narito ang katotohanan. Ang katotohanan na ang gayong tanong ay umiiral pa rin ay nagpapatunay ng kapangyarihan na hawak pa rin ng aklat na ito. Pinupukaw nito ang kaluluwa, naghihimok sa pag-iisip at mga hamon na kasiyahan. Inaanyayahan tayo na maghukay ng mas malalim sa ating kaugnayan kay Hesukristo upang maghanap sa Biblia ng mga sariwang mata at kilalanin na ang tinig ng Diyos ay hindi limitado sa kung ano ang gumawa ng pangwakas na pagputol ng kanonisasyon. Ang kanyang espiritu ay nagsasalita, ang kanyang katotohanan ay nagtitiis, at ang kanyang mga misteryo ay naghihintay na maipalabas. Hindi ito tungkol sa paghihimagsik, tungkol ito sa pagpapanumbalik. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng mga nakalimutan na katotohanan sa ilaw, hindi para sa doktrina, ngunit para sa debosyon. Para sa pag-unawa sa buong bigat ng plano ng Diyos at ang mga haba na napunta niya upang ibunyag ito. Kung ang mga maagang apostol ay natagpuan ng isang bagay na banal sa mga salita ni Enoch, kung gayon marahil, kaya natin. At habang ginalugad natin ang mas malalim na ito, sinisimulan nating mapagtanto na kahit na kung ano ang itinapon ng mga tao, ay maaari pa ring dalhin ang mga fingerprint ng Diyos. Ngunit upang maunawaan kung ano ang nakataya, kailangan nating alisan ng takip kung ano ang iniwan ng aklat ni Enoch. Isang nakalimutan na pamana na patuloy na humuhubog sa kwento ng pananampalataya. Habang nakarating tayo sa huling kabanata ng paglalakbay na ito, malinaw na ang aklat ni Enoch ay higit pa kaysa sa isang sinaunang manuskrito na nangongolekta ng alikabok sa nakalimutan ng mga aklatan. Ito ay isang espiritual na relic, isang banal na tinig na umuusbong mula sa gilid ng kasaysayan na tumatawag sa mga may mga tainga na marinig. Inihahatid ni Enoch ang isang pangitain ng paglikha, paghihimagsik, paghuhusga, at pagtubos na nakahanay sa malakas na mga mensahe ng Biblia. Sinasalita nito ang kabanalan ng Diyos, ang katiwalian ng kanyang nilikha, ang papel ng mga anghel na nilalang, at ang pangwakas na tagumpay ng hustisya sa pamamagitan ng anak ng tao, si Hesukristo. Kahit na hindi opisyal na bahagi ng biblikal, na kanon ang epekto ni Enoch ay tumulo sa pamamagitan ng banal na kasulatan tulad ng amoy ng insenso sa templo. Nariyan ito, banayad, hindi pa may kakaila. Maraming tao ang naniniwala na ang wala sa Biblia ay hindi mahalaga. Ngunit ang mindset na iyon ay maaaring magbulag sa atin sa mga paraan na patuloy na nagsasalita ang Diyos. Isipin kung gaano kadalas na tinukoy ni Jesus ang mga konsepto na hindi direktang ipinaliwanag sa batas ng lumang tipan. O kung paano sinipi ni Pablo ang mga makatang Greek upang ilarawan ang mga banal na katotohanan. Ang salita ng Diyos ang ating pundasyon, oo, ngunit hindi nangangahulugang hindi niya ito itinayo sa ibang lugar. Binibigyan tayo ni Enoch ng isang sulyap sa mga makalangit na mekanika, ang paghuhusga ng mga anghel, at ang likas na katangian ng buhay na walang hanggan sa isang paraan na umaakma at pinalalaki ang mensahe ng kaligtasan. Hindi ito isang pagkakasalungatan. Ito ay isang pagpapatuloy. Ang isang nakalimutan na thread sa isang tapestry ay masyadong malawak na makagapos ng isang libro lamang. Sa katunayan, ang nakalimutan na pamana ni Enoch ay naghahamon sa amin na muling pag-isipan kung paano natin tinukoy kung ano ang sagrado. May isang banal lamang kung naaprubahan ito ng mga kalalakihan, o ang bunga nito, ang pagkakahanay nito sa katotohanan ng Diyos, at ang espiritual na epekto nito ay nagpapatotoo sa pinagmulan nito? Sinabi ni Jesus, malalaman mo ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga prutas, Mateo 7:16, at ang bunga ni Enoch ay matapang, paggising sa espiritu, paggalang sa banal na paghatol, at isang higit na pag-unawa sa espiritual na kaharian. Hindi iyon dapat matakot.
Iyon ay isang bagay upang siyasatin. At kapag ginawa natin, maaari nating makita na tinawag tayo ng Diyos sa mas malalim na tubig, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng kasaysayan, at oo, kahit na sa pamamagitan ng mga libro ay sinubukan ng mundo na kalimutan. Ang aklat ni Enoch ay maaaring hindi na bumalik sa opisyal na kanon at baka okay lang iyon. Marahil ang kapangyarihan nito ay namamalagi sa katotohanan na nakatago ito, naghihintay sa isang panahon na ang gutom na espiritual ay maghuhukay ng sapat na malalim upang mahanap ito. Tulad ng kayamanan na inilibing sa isang bukid, humihingi ito ng pagsisikap, pag-unawa at pananampalataya. Kinakailangan nito ang uri ng espiritual na kapanahunan na hindi nilalaman na may pag-unawa sa antas ng ibabaw, ngunit nagnanais ng banal na lapit. At kung lumakad ka sa amin hanggang ngayon, kung binuksan mo ang iyong puso sa mga hiwaga ng Diyos at ang mga bulong ng sinaunang katotohanan, alam mo na. Ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pamana ni Enoch ay hindi nawala. Ito ay nabubuhay sa bawat mananampalataya na sapat na matapang upang maghanap para sa kung ano ang dating natahimik. Kaya ano ang gagawin mo sa pamana na ito? Hahayaan mo ba itong mawala sa pagiging malalim? O hahayaan mo itong pukawin ang isang bagay sa iyong kaluluwa? Isang mas malalim na kagutuman para sa mga bagay ng Diyos, para sa mga katotohanan na inilibing sa ilalim ng ingay ng mundo? Tinatawag tayo ng Biblia upang maghanap, kumatok, magtanong. At ang tinig ni Enoch ay isa sa mga kumatok na iyon, isang malabo ngunit patuloy na ritmo sa pintuan ng mga tapat. Kung bubuksan mo ang pintuan na iyon, maaari mo lamang makita na kung ano ang dating ipinagbabawal ay sinadya upang sunugin ang iyong pananampalataya. Ngunit bago pa tayo pumunta pa, may isa pang bagay na dapat alisan ng takip, isang matapang, kagyat na katotohanan na mag-reshape kung paano mo nakikita ang iyong buong espiritual na lakad. At nagsisimula ito sa paraan ng pagbukas natin ng kwentong ito sa mundo. Kaya't tatanungin kita kung ang aklat ni Enoch ay nagsasalita ng labis tungkol sa Diyos, paghatol, mga anghel, at pagdating ni Hesukristo, naniniwala ka bang nararapat itong isang lugar sa iyong espiritual na paglalakbay? Anong bahagi ng mensaheng ito ang sumasalamin sa iyong pananampalataya? Gusto kong marinig mula sa iyo. I drop ang isang puna sa ibaba at ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin. Nabasa mo na ba ang aklat ni Enoch dati? O ito ba ang iyong unang beses na pagdinig tungkol dito? Kung ang video na ito ay nagpukaw ng isang bagay sa loob mo, kung binuksan nito ang iyong mga mata sa isang katotohanan na hindi mo inaasahan, siguraduhin na pindutin ang pindutan na tulad mag-subscribe sa channel at i-on ang kampanilya ng abiso. Sa ganoong paraan, hindi mo makaligtaan ng alinman sa makapangyarihan, puno ng pananampalataya na aming darating. Tiwala sa akin, kung ano ang maaga ay kukuha ng iyong pag-unawa sa Biblia at ang iyong paglalakad kasama si Hesukristo sa isang buong bagong antas. At huwag tumigil dito. Ang susunod na video na malapit nang lilitaw sa iyong screen ay sumisid, kahit na mas malalim sa espiritual na kaharian, sa mga misteryo na ang karamihan sa mga naniniwala ay hindi kailanman maglakas, loob na galugarin. Mag-click dito at panatilihin ang pagpapakain sa iyong kaluluwa. Ako si Marco at makikita kita sa susunod na paghahayag.